Nagsimula ang unang episode sa isang ordinaryong araw sa dalawang magkalapit na paaralan, ang Kikido at Chidori. Tiningnan ni Rintaro ang bintana ng katabing gusali, tahimik na tinatanggap na ang mga misteryo ng prestihiyosong all-girls school ay mananatiling lingid sa kanya, lalo na't iniiwasan ng mga dalaga sa Kikido ang mga binata sa Chidori. Isang umaga, nagkaroon ng pagtatalo sina Soko, Sohei, at Ayato sa dalawang binata mula sa ibang paaralan. Nais nang umatras ng kalaban, at nagsisihan sila kung sino ang nagpahamak sa kanila. Nang handa na sanang lumala ang sitwasyon, hamarang si Rintaro at napaalis ang kabilang grupo. Sapat na pala ang isang tingin para tumakbo sila. Bahagya niyang sinaway ang kanyang mga kaibigan sa paghahanap ng gulo, ngunit bigla nilang ibinalik sa kanya, sinabing si Rintaro ang unang pumukaw sa kabilang grupo. Lumalabas na nabanggit nila si Rintaro kanina. Habang patuloy silang naglalakad papunta sa paaralan, biglang naalala ni Rintaro kung saan siya posibleng nakita ng isa sa kanila noon. Nagkaroon ng insidente sa labas ng kanilang bahay, isang mag-asawa na nagtatalo sa kalsada. Sinampal ng dalaga ang kanyang kasintahan at umalis, at sinubukan ni Rintaro na tulungan ang binata para tignan kung ayos lang ito. Nagulantang ang kawawang binata, inakalang bubugbugin siya, at tumakbo ngunit nadapa at nasaktan. Nakikinig ang kanyang mga kaibigan, hindi gaanong humanga. Si Rintaro ay maaaring mabait, ngunit sa mukha niyang ganoon, iniisip ng karamihan na handa siyang manakit. Habang naglalakad sila, nadaanan nila ang dalawang dalaga mula sa Kikido, na agad nag-iwas ng tingin. Nahulog ng isang dalaga ang kanyang panyo. Gustong maging pala kaibigan ni Sohei, pinulot niya ito at sinubukang ibalik, ngunit tinitigan siya ng dalaga at sinabing itapon na lang ito, ayaw niyang makisalamuha sa tulad nila, medyo kinakabahan pa rin. Sa kabila ng halatang pagtanggi, binaliwala ito ni Sohei. Kinumbinsi niya ang sarili na nahihiya lang ang dalaga na kausapin ang isang kasing gwapo niya. Pagkatapos nito, nagtungo ang mga binata sa kanilang sariling paaralan, isang simple at walang kabibong gusali na katabi mismo ng marangyang Kikido Academy. Hindi maiwasan ni Rintaro na mapag-isipan kung gaano kaiba ang dalawang paaralan. Sa tuwing nagtatagpo ang kanilang landas, kumilos ang mga dalaga sa Kikido na parabang nakakahawa ang mga binata sa Chidori. Ang Chidori mismo ay isang pampublikong all-boys school, kilala sa pagkakaroon ng maraming hindi matatalino at nasa ilalim sa ranggo pagdating sa akademya at reputasyon. Ang pagkadismaya ng Kikido sa Chidori ay napakatindi kaya't nakasarado pa ang kanilang mga kurtina para lang hindi nila kailangang tingnan ang gusali sa tabi nila. Habang nagbabrowse sa kanyang telepono, nakatanggap si Rintaro ng notifikasyon na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang magtrabaho mamaya, kaya kailangan niyang tanggihan ang imbitasyon ng kanyang mga kaibigan. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan, ngunit mabilis na tumakbo si Rintaro sa gitna nito para marating ang kafe kung saan siya nagtatrabaho. Pagdating doon, tinanong niya ang manager, na kanyang ina rin na si Kyoko, kung okay lang ba talaga na harapin niya ang mga customer, nag-aalala na baka matakot sila sa kanyang mukha. Ngunit siniguro ni Kyoko na ayos lang, at ayos lang siya. Mayroon lang siyang isang customer na kailangang asikasuhin ngayon. Lahat ng iba ay abala sa paghahanda ng mga pastry para sa event bukas, kaya naiwan si Rintaro na namamahala sa counter. Habang inaayos ni Rintaro ang counter, napansin niya ang isang basang payong sa pasukan. Sumulyap siya sa isang kalapit na mesa at nagulat na makita ang isang batang dalaga na mukhang nasa gitnang paaralan na nakaupo mag-isa. Ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang dami ng cake na nakain na niya. Sapat na ang mga walang lamang plato sa paligid niya para mapatingin ang sinuman. Napansin ang kanyang titig, agad na namula sa hiya ang dalaga at nagsimulang masamid. Nang hindi nag-iisip, kinuha ni Rintaro ang isang baso ng tubig. Mabilis niyang ininom ito ngunit kitang-kita ang pagkailang. Bago pa siya makapagsalita, pinasalamatan niya ito sa pagkain at nagmamadaling lumabas ng tindahan sa sobrang pagkataranta. Naiwang nakatingin sa kanya, sinisisi ni Rintaro ang sarili sa pagkatakot sa dalaga. Nang gabing iyon, habang isinasara ang kafe, casual na binanggit ni Kyoko na Kauruko ang pangalan ng dalaga, at regular customer pala ito. Lalo lang itong nagpadagdag sa pakiramdam ng pagkakasala ni Rintaro, dahil nag-aalala siya na baka hindi na ito bumalik dahil sa kanya. Si Kyoko naman, binaliwala ang kanyang pagsisisi at iginiit na hindi madaling matakot si Kauruko. Sa kanyang karaniwang sigla, idineklara niya na ang mga cake ang sagot sa lahat, at hindi magiging mahirap na suyuan muli si Kauruko. Kinabukasan, naiinis pa rin si Rintaro sa insidente. Sa tanghalian, nawala siya sa pag-iisip, sinusubukang alamin kung paano humingi ng tawad o kung saan niya ito maaaring makita muli.
Nang lumapit ang kanyang mga kaibigan, binaliwala niya sila at sinabing mauna na sila nang wala siya. Habang papalayo siya, tahimik na nagtataka si Sohei kung bakit hindi kailanman binubuksan ni Rintaro ang kanyang isip. Pagkatapos ng klase, nakahiga si Rintaro sa kanyang kwarto, nang biglang pumasok si Kyoko na may di inaasahang balita. Nasa kafe si Kaoruko at gustong makipag-usap sa kanya. Nakasuot pa rin ng casual na damit, mabilis siyang bumaba. Doon, nakita niya itong naghihintay sa kanya. Nagulat sa kanyang presensya, binati niya ito ng medyo awkward. Bigla, sinabi niya na ililibre niya ito. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang sarili na nakaupo sa tapat niya na may slice ng strawberry cake at inumin na nakalagay sa harap niya. Bagaman naguluhan, hinayaan niyang mangyari ang sandali. Lumalabas na dumating si Kaoruko para humingi ng tawad sa kanyang biglaang pag-alis noong nakaraang araw, bagaman sinubukan niya itong tanggihan sa simula. Napansin ni Rintaro na pasulyap-sulyap ito sa cake. Nang walang salita, marahan niyang itinulak ang plato patungo sa kanya, inaalok ito pabalik. Sa kabila ng kanyang paunang pagtutol, ang nakakaakit na dessert ay sadyang mahirap baliwalain. Habang pinapanood ni Rintaro ang kanyang pagkuha ng maliliit at masayang kagat, napagtanto niya kung gaano nakakagulat ang laki ng kanyang gana para sa isang maliit ang pangangatawan. Nang matapos siya, ipinaliwanag ni Kaoruko na hindi niya plinano na kumain ng ganoong karaming cake. Akala niya mag-isa lang siya at ligtas na magpakasawa, ngunit nahuli siyang kumakain ng marami. Ang nakahihiya sa kanya ay hindi takot. Ito ay ang makita siya ng ganoon. Inamin niya na nakita na niya si Rintaro na tumutulong sa kafe dati at palagi siyang curious sa kanya. Naintindihan ni Rintaro na hindi tumakbo si Kaoruko dahil sa takot, kundi dahil kinabahan siya. Hindi dahil sa nakakatakot ang anyo niya, kundi dahil mayroong sa kanya na nagpatibok ng mabilis sa puso niya. Naisip niya kung paano, sa ordinaryong araw, ang karamihan ng mga dalaga ay alinman ay nagugulat o tumitingin sa kanya na may galit. Ngunit ang mga salita ni Kaoruko ay kabaligtaran. Ang alaala ng kanyang maliit na pag-amin ay bumalik sa kanyang isip, at hindi inaasahan, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mukha. Naguguluhan sa biglaang damdamin, tumayo siya at nag-alok na ihatid siya sa istasyon dahil gabi na. Nagulat si Kaoruko nang mapagtanto kung gaano na karaming oras ang lumipas ngunit tinanggap ito. Gayunpaman, pagkatapos bumili ng isa pang cake, nagpasya siyang maglakad na lang mag-isa, sinabing hindi malayo ang istasyon. Habang papalayo siya, bigla siyang lumingon. Sa isang ngiti na tila nagpapaliwanag sa kanyang buong mukha, sinabi niya na hindi niya kailanman nakita siyang nakakatakot, ni minsan. Pinasalamatan niya ulit ito para sa cake at naglaho sa gabi. Nang hindi nila nalalaman, dalawang binata na nakatayo sa malayo ang nagmamasid sa kanilang interaksyon, nakangisi na may masamang intensyon. Bumalik sa kanyang kwarto, nakatitig si Rintaro sa mga ipi sa kanyang pinto, inilibing ang mukha sa kanyang mga braso, magulo ang kanyang isip. Ang kabaitan na ipinakita ni Kaoruko ay salungat sa paraan ng pagtrato sa kanya ng iba. Biglang bumalik ang hindi mabilang na negatibong komento mula sa kanyang nakaraan, mga puna na sumunod sa kanya mula pagkabata. Ngunit sa gitna ng ingay, pumasok ang boses ni Kaoruko, malambing ngunit sapat na matalas para magkaroon ng epekto. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mayroong mainit na nararamdaman sa kanya. Ang maikling kapayapaan na iyon ay naantala nang biglang pumasok si Kyoko sa kanyang kwarto na may hawak na pamilyar na kahon. Nakalimutan pala ni Kaoruko ang isa sa kanyang mga cake, na nakita ni Kyoko na naiwan. Nagbalik ang pag-aalala ni Rintaro. Nagmamadali siyang lumabas, sinisiyasat ang mga kalapit na kalye para sa anumang bakas niya. Alam niya na maaaring maging delikado sa gabi at nag-aalala na baka mapahamak ito. Hindi nagtagal sa kanyang paghahanap, narinig niya ang kanyang pangalan na binabanggit at sinundan ng tunog. Nakita niya si Kaoruko na sinukol ng dalawang binata. Nagtatanong sila ng matatalas na tanong tungkol sa koneksyon niya kay Rintaro. Nagpasya si Rintaro na lapitan sila ng maingat. Nanatiling nakatago, nakinig ng mabuti si Rintaro. Nagsimulang magpakalat ng tsismis ang mga binata kay Kaoruko. Tinawag nilang delinquent si Rintaro, sinasabing sumunod sa kanya ang kanyang reputasyon mula noong nasa gitnang paaralan pa siya. Pinag-usapan nila ang kanyang kasalukuyang paaralan, tinawag itong lugar para sa mga gumagawa ng gulo, at sinabing ang kanyang grupo ng mga kaibigan ay pawang masasamang balita. Ang pagdinig sa kanilang mga salita ay nagwasak sa loob ni Rintaro. Alam niya na hindi ang Chidori ang pinakamagandang paaralan at hindi siya perpekto, ngunit ang marinig ang kanyang sarili na inilarawan sa ganoong paraan ay nagpaguho sa kanyang kalooban. Ngunit pagkatapos, sumagot si Kaoruko. Inamin niya na nakakagulo ang mga tsismis, ngunit kalmadong tinanong kung bakit nila hinuhusgahan ang isang tao batay lamang sa sabi-sabi.
Nagningning ang mga mata ni Rintaro sa kanyang mga salita. Ipinaliwanag niya na kung kakausapin nila si Rintaro, makikita nila na wala siyang katulad ng imaheng ipininta nila. Tumanggi ang mga binata, matigas sa kanilang paniniwala. Hindi na nakipagtalo pa si Kauruko, ngunit matatag na sinabi sa kanila na kahit hindi nila kailanman kausapin si Rintaro, dapat nilang itigil ang pagkalat ng kasinungalingan tungkol sa kanya. Hindi patas ang paghusga sa isang tao nang hindi sinisubukang intindihin sila. Binitawan nila ang braso ni Kauruko, ngunit sa halip na palayain siya, itinaas ng isa sa kanila ang kanyang kamao, handang sumuntok. Walang pag-aatubiling sumugod si Rintaro at iniharang ang kanyang sarili sa pagitan nila. Napasinghap si Kauruko, natulala sa gulat, habang sinasangga ni Rintaro ang kanyang katawan. Matapos masigurong ligtas siya, inilipat niya ang kanyang tingin sa dalawang binata. Sa sandaling nagkatagpo ang kanilang mga mata, namutla sila. Natakot, mabilis na umurong ang dalawa. Wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lumingon. Nagmamadaling lumapit si Kauruko kay Rintaro, inabot ang kanyang noo, na ngayon ay dumudugo dahil sa pagkakabangga sa dingding. Nagmamadali siyang humingi ng tawad, sinisisi ang sarili sa kanyang sugat. Ngunit sinubukan ni Rintaro na siguraduhin sa kanya na hindi galing sa suntok ang sugat. Tumama ito sa dingding habang kumikilos upang protektahan siya, kaya hindi malubha ang sugat tulad ng inaakala. Pagkatapos, hindi inaasahan, sinabi niya na ang sugat ay parusa, ang sarili niyang paraan ng paghingi ng tawad. Sa loob-loob niya, hindi siya naniwala sa kanyang mga salita sa simula, at ngayon ay napasok siya sa gulo dahil lang sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa isang buong pagyuko, punong-puno ng pagsisisi ang kanyang dibdib. Humingi siya ng tawad hindi lamang sa pagkasangkot sa kanya, kundi sa pagmamaliit sa kanyang sinseridad. Sinubukan ni Kauruko na itaas ang kanyang ulo, ngunit nabibigatan si Rintaro sa pagkakasala. Wala siyang ginawa kundi kabaitan sa kanya, gayunpaman siya ang nagdusa. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang kanyang paghingi ng tawad, muling pinunasan ni Kauruko ang dugo mula sa kanyang noo at sinabi sa kanya ang isang bagay na hindi niya kailanman narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit natatakot ang mga tao sa kanya kung malinaw na napakabait niyang tao. Hindi niya tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Sa halip, pinasalamatan lang niya ito. Sa sandaling iyon, mayroong nagbago. Si Rintaro, na matagal nang tinanggap ang pagiging hindi maintindihan, ay biglang naramdaman ang pagkaakit sa kanyang mga salita at init. Hindi niya kailanman naisip na mayroong makakatingin sa kanya ng ganito. Pagkatapos ng mga taon ng pagtitiis sa mga titig na puno ng takot o paghamak, ang ngiti ni Kauruko ay parang isang ilaw na binitiwan na niyang makita. Para masigurong ligtas siya, inihatid ni Rintaro siya sa istasyon. Nang maghiwalay sila, nagsimula siyang lumingon, ngunit tinawag siya ni Kauruko. Nang lumingon siya, nakangiti na naman ito, iniimbitahan siyang lumabas at kumain ng cake ng magkasama minsan. Nagulat ngunit lamambot, sumang-ayon si Rintaro. Naghiwalay sila ng landas. Naglakad pa uwi mag-isa si Rintaro habang naghihintay ng tren si Kauruko, naaalala pa rin ang init ng protektadong yakap ni Rintaro. Kinabukasan, mas maaga siyang dumating sa paaralan kaysa karaniwan, hindi makatulog noong nakaraang gabi. Puno pa rin ng iniisip si Kauruko. Habang nakatingin siya sa bintana, nagtataka kung kailan siya dadaan muli sa kafe, mayroong hindi inaasahang nangyari. Gumalaw ang mga kurtina sa gusali ng Kaikyo. Sa kanyang pagtataka, si Kauruko ang sumisilip. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata sa bakuran. Pareho silang natigilan sa gulat, mabilis na isinara ni Rintaro ang mga kurtina. Nagtataka kung paano nasa kabilang gusali si Kauruko. Akala niya ay isang estudyante pa lang siya sa gitnang paaralan. Dahan-dahan, napagtanto ni Rintaro na si Kauruko ay isang estudyante sa Kaikyo, at ang pagtuklas na ito ay maaaring magpabago sa kanilang ugnayan magpakailanman. At dito na nagtatapos ang unang episode ng anime na ito. Manatiling nakatutok, maraming salamat.